Ako si Teacher Eileen. Ako ay nagtuturo ng grade 4. Dito sa aming classroom ay kapag 10 o'clock, so iba na yung ambience talaga ng room namin. So mainit na siya. Kung ikukumpara ko siya doon sa may pneumavent at saka wala. So actually 2 days pa lang siya na-install. At masasabi ko na malaki na yung pagkakaiba kahit hindi pa siya complete. Kasi during those time na wala pa yung pneumavent, talagang yung mga estudyante ko, kahit nakatutok sa unahan yung electric fan, tumutulo talaga yung pawis. So nakakaawa talaga yung mga bata kapag, lalo na pag hapon na. So napansin ko doon sa first 2 days ay talagang medyo nag-iba na yung, sabi ko nga, bakit hindi kayo nag-open ng electric fan? So siguro mga 11 o'clock na yun ng tanghali. Sabi nila, parang teacher, parang hindi na po siya ganun kainit. In-interview ko talaga sila kasi nga gusto ko din malaman kung how they feel compared doon sa walang pneumavent. Yan. Sabi ko, siguro pag na-complete yan, lalong mas gagaan yung pakiramdam natin, mas lalo tayong magiging comfortable. Problema talaga namin yung sobrang init dito sa aming school. Una, kami malapit sa dagat. Tapos pangalawa, yung mga classrooms namin, yung disenyo niya, hindi talaga siya akma doon sa mainit na panahon. No? If I will describe kung gaano kainit, yun yung tipong nasa labas ka pa lang ng pintuan, ramdam mo na yung mainit na hulab na sumasalubong sa'yo. So as in, mainit talaga siya. How much more pagpasok mo sa loob na kitang-kita mo yung mga bata na tumutulo yung pawis, si teacher medyo hindi komportable kasi nga mainit. Pero simula nung makabitan siya ng pneumavent, na-excite ako. Itong room na ito actually dito sa pinagre-recordan natin, ito yung pinakamainit na classroom dito sa buong school. So, after ma-install yung pneumavent, ito agad yung unang-una kong binisita. And to my surprise, napakalaki ng pinagkaiba ng temperatura simula nung ma-install nga yung pneumavent. Yung mga bata, napapansin ko, komportable na sila. Hindi na sila yung mayat-mayay punas kay punas ng kanilang pawis. Si teacher, maayos nakakapagturo. So I can tell, and ako personally, napaka-banasin kong tao. Pag sinabing banasin, ramdam na ramdam ko agad yung init, no? Yung napakapawisin ko. Pero when I came here, sobrang natuwa ako. And I even stayed for quite a few minutes para pakiramdaman talaga siya. And even yung amoy, as totally nawala yung kulob, nawala yung amoy ng pintura sa classroom. So there's a big difference kung ikukumpara natin yung before and after. Sir, sa kapag ang amoy ay ganyan pa rin? Wala nga amoy. Sabi mo na nasa estudyante, sabi ko, di ba kayo naglilinis sila? Oo, lagi. Yan, wala na siya. Doon sa unahan, pag nandoon kami sa unahan, hindi talaga pwedeng, wala kaming nakatutok na fan sa amin kasi super init talagang yung pawis namin ay tagaktakan. So, during the first 2 days, parang hindi ako masyadong nakapag-fan. So, sabi ko nga, talagang malaki yung pagkakaiba niya kasi yung dito sa Batangas nga, yung hulab or yung temperature ay talagang, yung humidity niya ay mainit. Yung init, tapos yung pawis, sobrang sa pakaramdam. Meron kami tinatawag na School Monitoring, Evaluation, and Plan Adjustment. At yun yung platform or opportunity kung saan mga schools nag-share ng best practices sa ibang schools para ma-benchmark din nila. And they can also implement din eventually sa kanilang mga paaralan. And in one of our SMEPA, nabanggit ko yon na i-share ko sa kanila yung proyektong ito ng paaralan, and they were actually waiting for me to share with them kung ano yung naging epekto nito. So I'm very excited sa susunod naming plan adjustment para maibahagi ko kung ano yung naging impact naman nito o epekto nito sa aming paaralan. Definitely, I'll be recommending the product.
Biruin nyo yun, 2 days pa lang. Ang laki na nung difference niya. Even it comes to humidity ng room. Pinasasalamatan po namin in behalf of Centex Batangas, pinasasalamatan namin ng Ayala Foundation Incorporated kasi dahil sa kanila, nabigyan kami ng ganitong project na nakakaginhawa sa mga mag-aaral, lalong-lalo na sa kanilang pag-aaral. Unang-una ay napakalaki ng aming pasasalamat sa aming ever-dependable partner, Ayala Foundation Incorporated, who's been working very closely with us para maisakatuparan ang pagproyektong ito. Nakakatuwa because they're one with us in our goal of providing a conducive learning environment for our kids. So maraming salamat Ayala Foundation Incorporated. Of course, also our thanks to the teachers of Centex Batangas for supporting this project, to our parents, and definitely we are offering this to you, our dearest sentiments of Centex Batangas.